lahat ay inaanyayahang magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti na Ama, kay dakila niya. Tuwirang pagmamahal niya ay walang kamatayan. Puspos ng habag at awa, dakilang walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Ang may pandama ay makadama. Mula kay Lucas. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang anumang hindi magpasan at ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna kayo at tatantyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping? Maipagpapatapos niyon, baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maitatapos, o maipatatapos, siya'y kukutsay ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigmaan sa kapwa-hari ng hindi mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 na tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mahirap. Sadyang ito ang sasambitin ng tao. Kahirap naman ang hinihingi ng Diyos para maging alagad ka, mga lingkod ka. Subalit ano ba ang hinihingi ng Ama sa tao? Sinabi ba niya na, "Anak, magpakamatay ka dahil sa paglilingkod mo sa akin"? Kaya nga't ang sino mang nagnanasang magtayo ng tore, sinusukat muna niya, tinatantya, sinusuri ang kakayahan niya kung siya ay makakapagpatapos ng kanyang tinatayo. Ibig sabihin, lahat ng binahagina ng Ama, sinukat niya muna. Tansyado niya lahat ang mga anak niya kung kakayanin nila at makakaya nila ang ipadadala sa kanila at ipatutupad at gagawin nila. Subalit, hindi lamang nakakaganap at nakatutupad ang kanyang mga pinili,
kung pinalalamang at pinahihigit ang pagpapahalaga sa kanilang sarili. Sa bagay na minimithi nila, hindi sa sarili nilang tinanggap na mula sa Ama, na kung sa kanila ay naging tapat ang paghahandog ng Ama, ang lahat ay hindi maaring hindi kayanin at walang makakaya, sapagkat ang lahat ay kaya niyang ibigay kahit kaninong mga anak niya. Literal na binabasa ng tao. Literal na inuunawa ng tao. Subalit hindi mo maaring literal na pagkukulan ang mga binabasa mong ito, sapagkat hindi mo nga kakayanin ang mga talinghaga kung bibigyan mong literal na pangunawa. Subalit, alalaong baga, yaon ng Ama. Batid niya kung sino ang mga anak na tapat sa Kanya, batid niya kung sinong nagpapakatotoo sa Kanya. At bago niya bahaginan ng buhay ang mga anak niya, tinantya niya muna kung hanggang kailan ang bibigay sa bawat isa. Alam niya ang takda ng pagbawi ng buhay, ang wakas ng buhay na kanilang nakamtan at pinahiram. Kaya nga, kung tunay kang lingkod at lingkod kang ang marapat, ano ang gagawin mo para mapagpatuloy mo ang ginagampanan mo't gagawin mo nang dahil tinanggap mo iyaong Ama? Hindi lamang natutupad at nagaganap kapag pinahalagahan mo ang lahat sa iyong buhay bilang tao na literal mo ring inaalam ang bawat kautusan. Subalit kung aalamin mo ang kalooban ng Ama at kagustuhan at kalooban niya ang maghahari sa iyo, sinong taong hindi natapos sa atas at misyon na kanyang kaloob? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang minamarapat niyang gawin ay hindi niya makakaya kung ganang siya lamang, sapagkat walang makatutugon at makatutupad sa ganitong salita. Sinong nagpahigit sa kanyang asawa? Sinong nagpahigit sa kanyang anak? Sinong nagpahigit sa kanyang mga kapatid at mga magulang? Ang tao, siyang nagpapahigit, subalit ang Espiritu, nang dahil taglay mo ang Espiritu, kailanman na hindi maghahari sa iyong pagkatao mo ang damdaming tao at damdamin mo pagkatao, sapagkat ang naghahari, ang banal na naghahari na nagtuturo at nagbibigay sa iyo kung anong dapat at marapat din at gawin mo. Buhay ba ang Ama? Alalaong baga, sino ngang makasusunod? Samantalang ang tao'y marupok, mahina, lampa, at maraming gusto sa buhay. Maraming nasang kamtin, maraming nais tupdin at gawin sa larangan ng pakikibaka bilang taong hamon sa mundong ito. Subalit, kayong lahat, mga anak ng Ama, kung tuwirang sa isip at damdamin niyo siya, tandaan ninyo, ang pinakamahalaga sa buhay niyong dating pinahahalagahan ninyo, hindi na nagiging mahalaga para sa inyo, sapagkat ang naging mahalaga na yung tinanggap nyo na nag-iisa. At doon kung paano ang isip at damdamin nyo'y binabago, tunay na ang panlaban ninyo'y iisa lamang, yung Diyos Ama na di nasisilayan ng mga mata. Katotohanan, mga mahal ko, kaya't kung binahaginan ka bilang paglilingkod, huwag sa simula ka lamang. Gawin mong marapat, nasuriin mo, na ang tinutupad mo't ginagawa ay kaya mo baga ito. At kung bilang pagkatao mo'y hindi mo nga kakayanin, kaya may Diyos Ama na magbibigay kakayahan sa iyo, na kahit kailan ay hindi niya igugupo at di ka iiwanan sa anumang dinadala mo, sapagkat siyang kapiling at kasama mo sa bawat araw at segundo ng bawat pagtaliman mo't pagsunod alang-alang sa Kanya. Kaya, sinong di magtatagumpay kung siya nga mismo ang tinanggap ng sinuman? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Taas nga ang kamay ng sinumang tao na nung hindi niya kilala ang Panginoon at wala sa puso niya ang Panginoon, ay pinahalagahan niya yung kapwa niya kaysa sa kanyang mga mahal sa buhay. Wala. Lahat kayo nagpahalaga sa kapwa nyo, sa unang buhay nyo. Hindi yata kapanipaniwala yan. Lahat ng tao ay nagpapahalaga sa sarili, sa mga mahal sa buhay at kabuhayan, sa unang buhay at pagkatao nila. Subalit,
nang tinanggap ang Diyos Espiritu at nanahan ng Espiritu Santo sa katauhan ng bawat isa, nababago ang isip at kalooban. Kaya, hindi mo namamalaya, nakatatalima ka, nakasusunod ka. Sa dating hindi mo kaya, nagagawa mong kaya na. Sa dating di mo gusto, na ginugusto mo dahil sa kagustuhan mong kinalooban ng Ama. At yun ang ibig sabihin, mga minamahal ko. Paano nga naman? Sinong magmamahal sa kay Pedro na ito? Lalo na kung masama ugali. Halimbawa, yan si Pedro, yan si Petra. Pahihigitan mo pa ba yan sa asawa mo na nagmamahal sa iyo ng totoo kaysa dito sa Pedro at Juana na itong kasama ng ugali? Hindi. Walang magpapahigit. Subalit, nang dahil ang Ama ay pag-ibig, nang dahil ang Ama ay tapat, nagagawa ang hindi mo nakakayang gawin noon sapagkat tumatalima ka ng hindi mo nababatid kung paano mo ito ginagawa. Oo nga naman, sino magpapahalaga sa ibang tao at iiwanan ng kalooban ng bahay na mamaya ka na nga, bahala ka na dyan, pagdating ko tsaka kita gagalawin, tsaka kita gagawan. Sinong magpapahalaga na sa kabila ng nakikita mo yung mga anak mo, kailangan ka, iiwanan mo, tatalikdan mo. Ang hirap sumunod. Yan ang sasabihin ng tao. Ngunit alam niyo baga, mga minamahal ko, kung tunay na ang Espiritu ang sumasa inyo, walang mahirap sa pagsunod. Walang mahirap sa pagtalima. Ang mahirap sa isip lamang at ang mahirap na kapangalawa ay sa kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya maraming nagsasabing tao, mahirap ang maglingkod. Napakahirap maglingkod. Ikaw, kapatid ko, na naging lingkod ka. Mahirap ba? Mahirap ano? Sapagkat sa paglilingkod, kapag di ka naunawaan ng asawa mo, maghihiwalay kayo. Kapag pinilit mong sayo, mamili ka eka, paglilingkod mo o ako. Ito ang pinakamahirap na pinagdaraanan ng mga naglilingkod. Kapag ang anak mo walang pangunawa, mabuti pa eka yung ibang tao na yan. Mas kinukup-kup mo, mas pinahahalagahan mo kaysa sa amin. Yan ang taong ugali at pananaw ng taong ugali. Subalit, iba ang kaloob at pagkakaloob ng Espiritu Santo. Kaya't mi ay sinasambit sa inyo, hindi nyo kayang gawin kundi nyo muna aalamin. Hindi nyo matututunan kundi nyo pag-aaralan. Hindi nyo makakamtan kung hindi nyo pagsusumikapan. Subalit, kapag ginawa niyong lahat yan, anong hindi nyo kakayanin? Buhay ba ang Ama? Nang dahil ang Ama ang kakayahan at siyang lakas, siya rin ang tibay at kalooban ng sinuman, kaya ang mga naglilingkod na nagsusumakit at nagsusumikap na tumupad at nakatupad, ano ang sinasabi nila? Kay sarap maglingkod sa Ama. Nalilimutan mo ang problema. Kaya't lakas at tibay sa iyo. Nakakamtan tuwiran ng loob mo. Tamang may isipan ka. Subalit di na mahalaga ang sa dating pinapahalagahan mo. Na iniba ng Ama ang puso mo. Yan tulad sa awitin, mahirap umawit ng mababa. Subalit sa mababa, mas magaan mong dalhin kaysa sa mataas. Kay sarap mabuhay sa mundo. Nagkakandairat hanggang sa bumagsak. Ganyan din ang taong nagpapakatarik, nagpapakataas. Yung mataas ang pangarap, yung mataas ang lipad, na kapag binagsak at lumagapak, bali-bali ang pakpak. Mas mahirap yaon kaysa sa magpakababa. Di ba ga mga mahal ko? Kaya ang hinihingi ng pagkakataon upang matupad mo at tupdin ang kalooban ng Ama, kalimutan mo ang sarili mo. Sapagkat ang tuwirang nagmamahal sa sarili siyang nawawalan.
Subalit ang nagpapahalaga sa kalooban ng Ama at sumusunod sa Kanya, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Ama? Bakit? Katulad ng anak na umawit, nung panahon na kasalukuyan ng sakit mo ay nasa sayo, na wala ka namang dapat sakit. Para bagang mamamatay ka na. Ang sabi mo nga, hindi ko na po kaya. Subalit, bakit ngayon ay nakakaawit ka? Bakit ngayon ay masaya ka? Sino ang nagbigay kakayahan sa'yo? At sino ang nagpalaya sa'yo? Kaya napaawit ka dahil sa binigay niya sa'yong grasya. Yaon ang biyaya na hindi kayang ipantay sa salapi at anumang yaman. Yaon ang biyayang hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan, sapagkat kapag ikaw ay nasa kalalagayan ng tulad na naganap sa Kanya, may pera ka man, mayaman ka man, parang walang silbit, walang kwenta. Bakit? Sapagkat isa kang taong may kalakasan na nanghihina at nawawala. Isa kang taong tumitinding at nabubuhay, subalit walang pag-asa. Nang dahil wala nga sa'yo ang panukat na ginawa ng Ama para tarukin mo ang damdaming kaloob niya na mula sa Kanya, upang makayanan mo ang lahat para sa bawat araw may ligaya't saya na nadarama ka. Sapagkat bago ka pa napili niya, alam niya na ang magagawa mo. Bago ka pa pinili niya, alam niya na makakaya mo. Bago ka pa tinawagan, nabatid niya na ang susungin mo at lalabanan. Kaya naman, ikaw na nagtataglay ng Kanyang talino, aalamin mo lang ngayon kung ano ang nararapat gawin mo. Tulad ng isang sundalo, susuong ba ito kung wala siyang dalang sandata? Kailanman ay hindi. Tulad ng isang negosyante, makapagninegosyo ba siya kung wala siyang puhunan? Yaon ang pawang katotohanan. Ang puhunan mo at sandata mo'y Ama, sapagkat siyang lakas mo, kalasag mo at talino, na habang tinutupad mo ang kalooban at kagustuhan niya, lanman ay di ka niya pababayaan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, sa dating buhay mo, kapag ayaw mo. Ngunit nang maging lingkod ka, kahit ayaw mo, kailangan sumunod at tumalima ka. Hindi sa iyong sarili, kundi sa nag-aatas sa iyo, sapagkat alam mo lahat ng iaatas na sa iyo ay makabubuti at lahat ng tutup din mo ay ikabubuti mo. Sapagkat gayon siya kabuti. Lahat ng inaandog niya, lahat ng inaalay niya ay kay buti at nakakabuti. Subalit, hindi ito nagiging mabuti at nakakabuti sa mga hindi totoo at nagpapakatotoo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Maari nga, siguro wag ka na nga maglingkod at wag ka nang sumunod kung katulad noong isang kwentong balita na totoo. Yung isang araw na binahagi sa inyo na inatasan daw siya ng duwende, nang sinabi, huwag kang tatanggap ng bayad. Subalit ginugutom ang kanyang mga pamilya, wala nang makain. Iniwanan ng pamilya. Ang Diyos ay hindi ganon. Kapag ikay inatasan at sinabi niya, iwanan mo lahat at sumunod ka sa akin, siya ang nagbibigay ng iyong kailangan. Kapag sinabi niya, ibigay mo ng libre, pamahagi mo ng libre, hindi kanya pinababayaan kailanman. Subalit, kung ang nag-atas nga sa'yo, sa kabila ng lahat ng ginagawa mo, hirap, pagod, gutom ka pa, pati pamilya mo'y wasak, hindi siya Diyos. Sapagkat ang Ama'y tagabuo, tagapagpabusog, tagapagpalakas, tagapagpasigla, tagapagpaliwanag, tagapagbigay unawa, at pagbibigay ng talino. Kaya ang sino man sumusunod sa Kanya, hindi nawawalan, kundi nagkakaroon sila. Buhay ba ang Ama? Ang mga pilosopo naman ay tatanungin ka, o ba't di ka na yumaman, nagkakaroon ka pala? Ano ba ang pangako ng Ama sa iyo? Pagyaman ba sa sanlibutan, kaya ka tumalim at sumunod sa Kanya?
Suriin mo ang dumarating at binibigay sa'yo at hindi yung nawawala nang hindi sumasama ang loob mo. Ano baga ang binigay na biyaya sa iyo ng Ama nung mula nang maglingkod ka? Napasaya ka ba niya? Pinayapa ba isip mo? Napatag ba kalooban mo? Biyaya yan. Ang dati bang sakiting ulo mo, nawala ang pananakit nito? Ang dati bang palasakit na batok mo'y nawala na ito? Ang dati bang paninikip ng dibdib mo'y naparam ito? Yan, biyayang hindi kayang pantayan ng yamang hinahanap mo. Subalit, kung ang hinahanap mo, ang yaman na nakikita mo sa kapwa mo na gusto mo'y tulad ng sa kanila, katinggitan yan, hindi yan yamang pang-espiritual. Kaya doon ka mahihirapan, doon ka mababagot, doon ka masasakitan, at doon ka hahanap ng paraan. Bakit naglilingkod ako sa Diyos? Ba't di ako yumayaman? Sapagkat ang hinahanap pala ay material, hindi espiritu. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, gayon pa man ang tanong ng Ama, nang tumalim at sumunod ba kayo sa kabila ng libreng binigay at pinamamahagi nyo ng libre, hindi ba kayo nakinabang? Doon mo ngayon suriin ang sinasabi ng Ama na ang sinumang sumunod sa akin ay di ko pababayaan. Doon mo rin ngayon suriin paano mangyayari yung ang nagpapahigit sa akin na nagmamahal sa kanyang asawa, anak, ina, kapatid, ama, at sarili ay di karapat-dapat sa akin. Bakit? Sapagkat kilala mo na ang Ama, nakilala mo na siya. Bakit kahit mali ang pamilya mo, kahit hindi tama ang sinasabi sa iyo, bakit nakikinig ka at sumusunod ka dahil alam mo, may takot ka sa kanya. Hindi tama yan. Kahit na sino pang Poncio Pilato, kung alam mo ang iyong asawa ay mali, huwag mo susundin. Kung alam mo ang anak mo hindi tama, huwag mo susundin. Marapat na ikaw ang mapasunod ng Ama at ang mga pamilya mo silang sumunod sa iyo. O bakit hindi sila kumpletong maganda ang maging ugali? Kung ang Kristo, ito naman ang tandaan nyo. Ang isang Jesucristo, sino ang sumunod? Sumunod ba lahat ang kapamilya? Pananagutan ba ito ng Kristo? Hindi mo rin sagutin yan bilang lingkod na nagpapakatotoo. Sapagkat ang tunay na kumilala at nakatanggap, nakadamang tulad mo. Subalit kung anak mo man, kapatid mo man, asawa mo man, kaibigan mo man, kansino man siya, hindi siya makasunod at hindi makatupad. Wala sa'yo ang pananagutan kung ginawa mo na ang lahat para sa kanila. Ibigay mo na sila sa amang sinusundan mo sapagkat wala kang kakayahan para sila'y baguhin at ang amang magpapabago sa pagiging totoo mo, sa pakikita mo at isang tunay na halimbawa ka, sila rin mahirap mang sumunod kapag nakitang totoo ka, susunod na rin sila. Buhay ba ang Ama? Ang hirap sa tao, sinusuri ang kapatid, sinusuri ang mga kapamilya ng mga lingkod, ngunit ang sarili nila'y di sinusuri. Yan ang hirap sa tao. Nanunuri ng kapwa-tao, kung tunay siyang lingkodeka, bakit yung kapatid niya hindi niya maging katulad? Si Kristo at Kristo na mismo hindi naging katulad ang mga naging kapatid. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, ang wika ng Kristo, sinong aking Ama, ang pinakikilala ko. Sinong aking ina at sinong aking mga kapatid, ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Kung magkagayon, kapatid mo man, kung di mo mapasunod, ngunit di ka nagkulang at patuloy kang nagpapaabot ng iyong natutunan at nabatid at tinusunod mo ang kalooban ng Ama, wala sa iyo ang kulang at pagkukulang. Kaya, hindi mo sila pananagutan, maliwanag ding tinuran. Ang kasalanan ng Ama ay di kasalanan ng anak, at ang kasalanan ng anak ay di kasalanan ng Ama. Kaya't kung sino nagkasala, siya ang may parusa. Subalit, dahil nagmamahal ka, kung ang ibang tao ay minamahal mo, ano pang hindi mo mahalin ang kapamilya mo? Ikaw naman ngayon na nagmamahal ng tapat at totoo bilang lingkod na totoo, nahihirap at nasasakitan ng damdamin mo, ngunit wala kang magawa. Kaya, nang dahil naman ikay sumusunod at tumatalim masama, hindi niya lolobing patuloy kang pasakitan.
kundi bibigyan kanya ng kaluwagan at kaalwanan. Isip mo'y babaguhin sapagkat nilalagak mo sila sa kanya. Yaon ang nais at mapatupad nasa ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, gaano man ang kasidhi at pagnanasa mong baguhin ng sino mang mahal mo sa buhay, kung hindi nila madarama at makikilala ang katotohanan, hindi mo magagawang baguhin ang sino man. Subalit, ang di mo kaya, ilagak mo sa Ama, siyang may kakayahan para gawin ang di mo kaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa patuloy mong pagtalimat, sa patuloy mong pagsunod, ikaw na nagpapakatuto at nagpapakatapat sa Kanya, bibigyan ka't sisidlan ng unawa at mabuting pandama upang di ka maging apektado sa mga masasamang tao. Sapagkat ang pinadadaman niya sa iyo ay ang pagmamahal sa puso mo, na anuman ang sakit at hirap na dulot sa iyo ng kapwa mo, hindi nagkakasugat ang puso mo sapagkat ayaw niyang madungisan ang kalinisang pinagkaloob sa iyo. Yaon ang Ama, ganyan siya. Kaya't ang sino mang sumusunod at tumatalimat sa Kanya, hindi maghihinagpis sa kabila ng pinagdaraanan, nakangingiti pa rin, nakatatawa, nakikipagtotoo kahit kaninong kapwa-tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naunawaan nyo na ang ibig sabihin. Sundin nyo ang Ama. Kalooban niyang madama. Sa isip nyo'y maitala mga salita niya at walang mahirap para sa inyong gagawin sapagkat di nyo nga ipahihigit kanino man siya sapagkat habang pinahihigit nyo siya, ang mahalaga sa inyo, siya naman ang nagpapahalaga upang di ka maging isang bagsak at lugmok na kanyang anak. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa iyong pagsusumamo sa Kanya, sa iyong pananambitan sa Kanya, nagagawa niya ang kapwa mo ay nabibigyan ng kaparaanan para sa iyong ginagawang mabuti, ang mga mahal mo pa kaya sa buhay? Oo naman. Sinong tao ang pinakain busog ang kapwa-tao, gutom naman ang kanyang anak? Sinungaling yung nagsasabing gayon, ang para sa kanyang anak binibigay pa sa kapwa-tao. Hindi totoo yun. Manapa pinaparte mo, subalit hindi mo binibigay lahat. Magpakatotoo, wika nga ng Ama. Sapagkat, hindi naman magbibigay ang tao kung alam niyang walang ikakain itong anak niya. Manapa, anak, para mabusog ang kapwa mo, tipirin mo ng konti ang bibig mo para may makain. Yun, totoo, mapapaniwalaan yun sapagkat ang sino mang tumalima na ang kalooban at isip niya sa Ama, nagagawa yaon. Kaya nga't ang sabi niya, ang karampot na hawak mo, kapag binigay mo sa kapwa mo, sino mang pinalagok mo at pinainom ng tubig at pinakain at nabusog, sa akin mo ginawa ito. Kung magkagayon, mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Maliban kung wala ka ngang pamilya, nagugutumin at iiyak-iyak, maaring pati susubo mo, maibigay mo pa. Sapagkat sa unawa at pagmamahal na nagawa ng Ama sa puso mo, maibibigay mo pa ito sa kapwa mong umiiyak, lumuluha. Kaya yaon ang ibig sabihin ng Ama, kapag pinahigit siya,
Anuman ang para sa mga anak mo, anuman ang para sa asawa mo at kapatid at mga magulang mo, batid niya. Kaya hindi maaaring hindi magkaroon ng paraan ang para sa kanila. Yamang ikaw na lingkod at totoong lingkod, tumatalima, sumusunod ayon sa Kanya. Magtaas nga ng kamay ang nagpapakatuot, nagiging tapat na nawala ng kinain, nawala ng dinamit, nawala ng sinuot, nawala ng bagay. Kaya, tama lamang na kapag ang ama ang tinanggap ay makasunod. Subalit, kapag duwende, huwag niyo susundin. Buhay ba ang ama? Kaya ngayong malaya ka na anak, napasalamatan mo ang ama. Yaon ang espiritu niya, nakapagpapabago ng isip, nakapagpapabago ng kalooban, nakapagpapasigla ng pananalig, nakapagbubuhay ng pag-asa, at nakapagpigil sa sarili. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, mapapalad ang mga nagsusumakit, nagsusumikap na ang para sa kanila na ay binibigay pa sa kapwa nila. Humanap naman kayo ng ganyong uri mga tao kung sila'y pinabayaan ng Ama. Kapag pinabayaan sila, ibig sabihin hindi totoo. Ngunit kapag totoo, kailan may di sila pababayaan. Buhay ba ang Ama? Kaya malaking hamon ito sa Ama. Kung paano mo siya kikilalanin, lalong higit na malaking hamon sa iyo bilang anak niya kung paano ka tatanggap sa Kanya. Kaya kapag ang hamon niya at hamon mo ay nagkaisa kayo, walang hindi liligaya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Bilang isang lingkod, na hindi ko po sasabing perfect ako, walang mali. Sapagkat walang taong makapagsasabing wala akong mali, wala akong kasalanan. Ako'y banal. Aba, mayabang ang ganong tao na sinasabi niyang banal siya, wala siyang kasalanan, at matuwid siya, mabuti siya. Mayabang ang ganon. Sapagkat, ang sabi nga, ang nagtataas ng kanyang sariling bangko, ay hindi tama. Kailangan hintayin mo ang kapwa mong magtaas ng bangko ng inuupuan mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kailanman ay hindi mo maaring ipakilala ang sarili mo na mabuti ka. Sapagkat si Kristo hindi siya nagpakilala sa kanyang ginawa. Ang pinakilala niya ay ang Ama. Buhay ba ang Ama? At baybayin niyo rin ang istorya ng mga apostol kung pinakilala nila ang sarili nila. Sino pinakilala nila? Ang Kristo naman. Ang Kristo ang pinakilala ay ang Ama. Ang mga apostol niya ay pinakilala ang Kristo hanggang sa umusad ang panahon. Ang banal na Espiritu ang nagpapakilala sa Ama at mga apostol niya. Buhay ba ang Ama? Subalit pagdating sa puntos na dumating ang takda ng kay Pablo, ang sabi niya, wala po ba akong karapatan na magsalita ng aking para sa kanya daw? Kaya pinaliwanag niya kung papaano siya ay sumunod nang dahil siya ay unang tumutuliksa sa Panginoong Hesukristo. Subalit, nang magpakilala ang Panginoon sa kanya na sinabi niyang, Saulo, Saulo, sino po kayo, Panginoon? Bakit mo ko? Ano sinabi niya? Pinag-uusig. O kayo, paano kung sabihin sa inyo ng Panginoon, Konstansya, Konstansya, bakit mo ko pinag-uusig? Dapat hindi ganun ang tanong sa'yo, kundi dapat ang masabi sa'yo, Maria, Maria,
salamat sa ginagawa mo. Buhay ba ang Ama? At yan ang maraming tao, inuusig nila ang kapwa-tao. Nasusukat ba ang paggawa ng mabuti sa pagbibigay? Kung walang pagmamahal, paano naman yan? Kaya inyong pakinggan. Mula sa Roma, sa mga sulat ni San Pablo sa taga-Roma. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Inulat na sa inyo, pinauna na sa inyo. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito'y nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Sino pa nga naman ang gagawa na nakawan ng kapwa, mangalon niya, pumatay kung may pag-ibig sa Ama at sa kapwa niya? Wala na. Kaya ang hiningi ng pagkakataon, masusunod mo na lahat ang 10 utos na sinusunod dapat at marapat. Kung iibigin mo ang Ama ng higit sa lahat at ang saya yung kapwa na tulad ng iyong sarili, wala nang gumagawa ng masama. Buhay ba ang Ama? At hindi rin yun literal lang. Kapag ninakawan mo ng karapatan ng kapwa mo, hindi lang bagay. Hindi lang bagay. Kung may nagmamahal sa kapwa mo, patuloy mong inaagawan ng karapatan, gusto mo ikaw lang ang mahalin, sakim ka. Lalo't isang lingkod ka, dapat ikaw ang marunong magmahal, wag na ikaw ang maghanap ng mahalin. Kaya't ang mga lingkod ay di dapat mainggitin at selosa, sapagkat sila mismo ang dapat magpadama ng pagmamahal upang ang kanilang pinaglilingkurang Ama ay mapakilala nilang lubos na mapagmahal. Buhay ba ang Ama? Hindi lamang sa bagay ang pag-iimbot, yung pag-imbutan mo rin na ialis mo ang pagmamahal ng kapwa mo sa kapwa niya. Hindi rin tama iyan. Sapagkat marapat, kung minamahal ang kapwa mo, batid ng Ama kung paano ka magmahal, mahalin mo rin ang minamahal ng kapwa mo at magmahalan kayo. Buhay ba ang Ama? At hindi lamang ang pagpatay na literal, nasasabing pinatay ka ni Pedro, pinatay mo si Juan. Sapagkat kapag pinatay mo ang damdamin ng kapwa mo sa pananampalataya at pananalig niya, ikaw ay pamapatay din ng pag-ibig ng Ama. Kaya kapag ikaw ay nakabuhay ng pananampalataya ng kapwa mo, na sino man ang nanghihina ang loob ay napalalakas mo, na sino man ang nanglalamig ay napaiinit mo, na pag-aalab mo ang pananalig at pananampalataya, isa kang anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya nga ang wika, maghari ang pag-ibig nang mabuo ang pagmamahalan. Sa gayon, mabubuo na rin ang kautusan ng Ama, ibigin mo ako ng higit sa buhay mo at ibigin ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, masakit tanggapin kung di mo pa maramdaman. Yaong Amang sa iyo'y nananawagan tuwiran. Subalit kay gaan sa pakiramdam ng makakalaya sa oras at araw ng bawat ama na kanilang minamahal ay higit na minahal yaong tunay na Ama. Kapag pinalaya ka sa damdamin mong tao, mararamdaman mo tunay na ligaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Kaya tingnan nyo nga ang katabi nyo. Ano ang nararamdaman nyo? Mahal nyo ba sila? Anak kayo ng Diyos. Galit ba kayo? Anak ka ng kulupo. Buhay ba ang Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Hindi ka anak ng ulupong? Aba, kapag anak ka ng Diyos, at eto, halimbawa, may kapwa kayo na nakakahawang sakit, abay, wag mo namang ipadama sa kapwa mo na parang diring-diri ka sa kanya. Wag mo namang ipaalam sa kapwa mo parang ayaw na ayaw mo sa kanya. Takot na takot kang magkahawa sa sakit niya, makahawa sa sakit niya, mahawa sa sakit niya. Paano kung hindi ka man dumikit sa kanya at hindi mo man nalanghap, nagkasakit kang tulad ng kanya, at ikaw din ay gawa ng gano'n ng kapwa mo, di kawawa ka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pakatandaan ninyo, ang sa isip, doon sumisira. Sa isip, nasisira ang mabuti. Subalit kung mabuti at di sisirain ng pag-iisip at mananahan ng mabuti, pati puso nyo'y bumubuti. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung kilala nyo ang Ama, ipapadama nyo ang kahalagahan ng kahit na sinong kapwa nyo. Sadyang may sakit na nakakahawa, pawis lang at hininga. Subalit, wag naman ipadama at ipakita parang siya'y sukang-suka ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang sino man na nasa Kanya, Ama, na tinatawag mong Ama, tandaan mo, kapag nagmahal ka ng kapwa mo, alam niya kung papaano. Si Sister Faustina, kaya pinandirihan ng kapwa madre niya. Ano sakit niya? Ano? Ano? Subalit, sa kabila ng gayon, sino ngayon ang naglulunsad, nang nagpakita kay Faustina? Sino? Kung papaano noon ayaw paniwalaan ng kapwa niya, nang namatay naman at napatutuhanan na ang taglay ay totoo, sa pamamagitan ng divine mercy, napalago ang kongregasyon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Si Constancia walang alam, si Constancia walang karunungan, subalit ang Espiritong nakatungay sa inyo, nababatid ang kalahat-lahatan. Kaya naman ang ibang taong mga hunghang, ay alam pala ni Apo Kunching, nakakahiya naman. Nahihiya ka sa kapwa mo, sa Diyos hindi ka nahiya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, katotohanan, may nagwika pa nga, alam mo pala Eka. Ba't hindi mo Eka, alam na ganun at ganyan. Ang gusto ng tao, kung ugali niyang makipag-away at suriin kung sino ang mga nagkakagalit, gawin din at tularan ng kapwa niya nagpapakatotoo. Subalit di mo makikita yan sa taong nagpapakatapat. Kaya ang wika ng Ama, huwag kang sa kanila ay tutulan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kapag ang tao ay naghahanap ng butas para makalusot, taong ugali yan. Subalit kahit malaki ang butas, ayaw mong dumaan dyan, at pipilitin mo na doon sa buo, doon ka makabuo. Anak ka ng Ama. Espiritu niya ang sumasayo. Alalaong ba ganong ibig ko sabihin? May mga taong makalusot lamang at mapalabas na ang kanilang tama at sila ang mabuti kahit magpahamak at manira. Subalit di nila nabatid, kanino sila nagpakabuti? Sa tao, sa Ama, wasak sila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sa Ama, masama kayo, sapagkat di tama at totoo ang ginawa ninyo sa kapwa-tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay ba ang Diyos?
Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, halika kapatid. Hawakan mo siya muli. Halika. Huwag niyo siyang tayo. Huwag niyo siyang hahatakin. Pabayaan niyo siya ang humawak sa inyo. Huwag niyo mo hahatakin. Ilahad niyo lang ang palad niyo. Okay. Oh, hinga munang malalim. Relax muna bago maglakad. Kailangan konsentrasyon at mayroon ka ng power mula sa hindi mo nakita. Okay. Ready na ba kayo? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama upang mates mo sarili mo, masubukan mo. Kung sa dati pagpihit mo, tumetembang ka na, ngayon nakakapihit ka na. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Bakit gayon pagagalingin din pala? Ba't dinadahan-dahan pa? O mga anak ng Ama, bakit marunong pa kayo? Bakit humuhusga, humahatol kayo? Nagkakaya nyo bang gawin ang sinasabi nyo? Yaon ang pawang katotohanan. Ikaw anak, pagda ka ba'y pinagaling ka? Subalit nang gumaling ka, nakilala mong lubos ang nagbatat, pinagbatahan ka. Hindi baga? Yaon ang nais ng Ama. Habang pinagluluwat niya ang hinihingi ninyo, lalo pa kayong kumapit at lumapit sa Kanya. Habang hinihintay nyo ang paglaya nyo, lalo pa kayong kumilalang tapat sa Kanya. Upang kapag tinanggap nyo na kung ano ang binigay niya, maging marapat kayong anak niya. Hindi pagdakaman karakarakay ibigay ang inyong nasa, subalit kung sa puso nyo'y nanahan siya sa tuwina, tandaan ninyo ang pinagluwat na hindi pagdakay na ibigay sa inyo, siyang naging daan at kaparaanan pa upang patatagin at patibayin kayo. Sapagkat siya o ng Ama, hindi nyo nakikita kung paano kumilos siya, subalit nakikita niya kayo kung paano gumalaw kayo. Kung magkagayon at nakikilala nyo siya, mithin ninyong madaman ang puso nyo nang makapanahan siya at di maparam na. Ang may pandinig ay nakarinig. Sulong, lakad. Kung napagmamasdan mo rin at sinuri mo ng unang araw, kay naka-wheelchair at hindi makaupo man lang ng matpatag at di makatayo pagdaka. Subalit, padali ng padali ang pagtindig, padalas ng padalas ang paghakbang, pahaba ng pahaba ang nararating,
maging tibay ng loob ay kamtin, maging ganap ang inyong paglakad. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Mahirap ang isang apo kunchi. Kapag may nagtanong, halimbawa, Apo, may nawawala po ako eh. Pag tinanong sa Espiritu at sinabi ng Espiritu, anak, doon eka, o kaya'y ganito ang nangyari at pangyayari. Eh kapag sinabi sa iyo magkakasala ka, hindi ko po sasabihin kung sino ang kumuha. Ang mahalaga po yung malaman ko. Sinubukan ng Ama. O sige eka, hindi mo na makikita kasi kinuha ka ng anak mo pagdating sa bahay. Sabi eka ni Apo Kunching, kinuha ganyan nawawala ang kaloob sa mga taong hindi marunong tumupad. Kaya't huwag niyong sabihin kay Constancia ang paghina, kayo taong humihina ng paniniwala. At kayong hindi dapat pagtiwalaan sapagkat ang taong walang kasalanan, binibigyan nyo ng kasalanan upang igulo at manggulo at siyang paratangan, mapagbintang. Ang tao nga naman, kaya't unti-unti, kung sino na lamang ang dapat tugunin at marapat tundun, siya ang dapat napakikinggan at dapat ibigay. Subalit ang hindi nararapat, kailanman di kayo makatatanggap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pinabasbasan. Pasensya ka na, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sapagkat hindi maaari. Marami ang mahirapan, marami ang magkakaganito mag-iisip. Bate ka yun, bate ka ganyan. Ganyan ang tao. Hindi maabot. Ang nais lang nila, ang kanila. Tugunin mo, sagutin mo, ibigay mo. Ngunit ang kapinsalaan ng kapwa-tao, hindi pinahahalagaan at pinagmamalasakitan. Tao, magbulay kayo, magnilay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kumusta? Mabigat ba? Ibig sabihin, pagaan ka na ng pagaan. Pabuhay ka na ng pabuhay. Dila mo man ay may kulay. At ang iyong kutis ay pumupula-pula na rin naman. Sa makatwid, hindi na ikaw patay. Buhay po ba ang Diyos? Nakakita na ba kayo ng taong hindi nagsasalita? Nakita niyo ba ang kulay ng kanyang dila? Hindi pa nga. Kaya wag nang ninyong itanong. Buhay ba ang Ama? Handa ka na bang tumakbo? Handa ka nang mag-isa? Kaya mo na? Aba, tingnan natin. Maghintay ka. Alam kong kaya mo na? Ready na. Teka muna. Kang magmadali. Hindi lahat ng hindi makalakad ay na-stroke. Kaya mo na! Sabi niya, di niya naintindihan Magarian ka. Okay? Feeling good. Okay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may gusto mo nang tumaya. Gusto mo lumakad. Walang tungkod. Sige nga, tingnan natin kung walang tungkod.
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may, wag ka nang dadampot. Pababalikin muna kita. Sige, lakad. Alam kong may magagawa ang Ama. Pamimigay mo na ba yun? Ha? Pararapol! Pararapol! Pararapol mo pa! Ako naman! Ayaw! Gusto mo ng tungkod! Sayang ka naman! Tungkod! Alam kong may kan! Pararapol daw! Sino pipili nito? Kahit ibigay mo ito, ayaw ko! Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo hihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroon sa inyo aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tangin. Alam magagawa. Winika niya, manalig ka na. Magagawa. Sana araw ako sa o mangkin at tanggapin. Kumusta? Ayaw mo bang pamigay ito? Siya, iwanan niya na yung tungkod niya eh. Ha? Oh. Oh.
Oh. Oh. Ah, sino tumanggap nun? Ade. Ito, ayaw mong pamigay. Ayaw mong pamigay. Pagka-akit doon sa mga palakpak. Ah, hindi ibig sabihin gusto mo pa yung may tungkod. Hindi, pagka parang sigurado. Ah, sige, manigurado ka. Sige. Ayan. Ganyan ang tao eh. Sayang. Sana hindi mo na kailangan yan eh. Eh, kailangan mo pa pala, kaya... Sige na lang. Ikaw gusto mo yun. Naku, ama ko. Kwento po ako sa inyo. Ito lang naman ay binabahagi, kaya ako naalalaman eh. May unang pasyenteng, yung walker, ano? Eh, de ngayon eh, gumaling iniwanan. May naging pasyente naman, eh, de, aba, inuwi, hindi na bumalik. Sabi ko, magaling. May pasyente, iniwan yung wheelchair, gumaling. Eh, hindi ko na alam kung nasaan yung wheelchair. Eh, gusto mo yan? Eh, sige, iuwi mo na yan. Buhay ba ang Diyos? Ikaw, gusto mo yan? Ano po? Napakahirap. Ano po? Sadyang mahirap unawain. Ilang taong ka na? 60. No. Katagal na. Mapalad kayong maaga at maaga. Ano po? Kaya sa inyo lahat, masaya po ba ang nakatungkod? Ha? Mabuti pa si German yan, kahit di niya naintindihan, natatawa. Masarap po ba yung nakatungkod? Ah, alam niyo po, siguro kahit na, oo nga naman, kasi hindi sigurado kaya mo pa yan, ano? Eh, meron namang nabibili kahoy. Gusto mo? Di mo na. Ayoko na. Matuwid. Di ka raw mananalo kapag magaling yung kausap mo eh. Totoo yan. Kailan ba kayo nanalo kung wala kayong nyo? Di hindi kayo mananalo. Kaya hindi kayo pwedeng makipagtalo. Galing. Ano po, mga kinakapatid? Hindi pwedeng kayo nagsalita, mga kapatid. Huwag kang magagalit ha. Sa totoo lang. Ano? O ikaw? Gusto mo yon? Ayaw niya. Ewan ko sa inyo kung gusto nyo yon. Magkano naman pong pararapol yan? Pag pinarapol bibili ba kayo ng ticket? Para mo na sinabing hinahanda mo pantungkod mo. Po kayo magagalit, ano? Totoo lang naman. Kasi yun eh.
Kaya ka tinanong, anan mo na ba yan? Ah, pala. Sabi ko na sa inyo, di kayo mananalo sa magaling. Buhay ba ang Diyos? Sige na, mananalo ka na. Ikaw, gusto mo yun? Sige po, huwag kang magdaramdam ha. Ilan mo? 63. Nako, 60. Tagal-tagal na. Ano? Sige. Maghanap kayo ng buhay po ba ang Diyos? Masaya ang buhay. Anong dinuto ko mo? Mahal, napakabuti ng Panginoon. Ano po? Ganito lang yan. Kapag kayo tinatanong, alam naman inyong walang nagpapagaling dito eh. Ngayon, sa pananalig at pananampalataya ninyo, dapat pagtibayin nyo sa puso nyo, sa isip nyo, ayoko na yan. Ayoko na yan. Kahit bigay mo sa akin yan, ayoko na yan. Gusto ko dumiretso ako na lakad. Kaya dapat ganon, matibay ang pananalig mo. O katulad nito, tumayo ka nga, maganda ka ng tumawa. Maganda na talaga ang tawa. Ipinta mo nga yung itsura mo nang bago ka. Hindi mo kayang ipinta. Hindi. Ang sabi ko sa'yo, yung unang araw mo, ipinta mo nga. Kumbaga, imostra mo nga muli. Imostra mo. Sige. Sige. Hindi, upo ka lang. Imostra mo kung ano itsura mo. Hindi pa ganyan eh. Ganyan. Tapos, dito ka para maluwag. Artista ka ngayon. Hindi, pakita mo sa kanya. Pakita mo sa kanya. Baka matauhan. Seka. Di po ha? Upod. Usod. Sige nga. Kasi dito siya nakaupo nun eh. Sige. Imostra mo sa kanya. Imostra mo. Martista. Tapos, ano pa? Ano pa? Tapos, nung pinatayo, ano sinabi mo nung tumayo ka? Dali, tayo. Tayo. Naka-short ka ba niyan? Sige. Tayo. Nung pinatayo ka, nung pinalalakad ka, ano sabi mo? Hindi gano'n. Sabi mo, nahihilo po ako. Hindi ko po kayang lumakad. Nahihilo po. Sige nga. Imostra mo sa kanya. Imostra mo. Ito. Yung sikmura, ihawak. Sabay hawak. Paano? Sabi. Di ba? Ikaw rin. Kaya nga sinabi ko sa kanya eh. Gayahin mo eh. Sige, tayo. Siya hindi mabigat. Ikaw mabigat-bigat lang. Pero siya hindi eh.
magaan. Hindi yun. Ang ibig sabihin, siya mabigat ang pakiramdam, ikaw masakit. Noon, masakit. Sige, mostra mo nga, masakit. Sige na, upo ka na, tapos na istorya. Mga minamahal, bakit? Ano ngayon ang ibig ipabatid sa inyo? Walang manggagamot dito. Walang nanggagamot ditong tao. Kaya kapag sa isip at damdamin mo, hindi tao nang gagamot, iiwanan mo tungkod mo. Buhay bang Ama? Mga minamahal! Pero, hindi pa iiwan dahil wala kang pangkamot. Hindi pa iiwan dahil wala kang mga minamahal, kay buti ng Ama. O ikaw, gusto mo ng mga anak? Hindi pa takda. Kulang pa sa buwan. Kaya, sige pa. Sige pa. Ie-eksakto yan sa buwan. Eh, alam ba ni Kunching kung ilang buwan na yan? Hindi pa, diba? Sa makatwid, kahit nakikipagtawanan siya, kahit nagsasalita siya bilang tao, may nagsasabing iba. Para makilala at manindigan kayo, may magagawa sa inyo. Mga minamahal, yaon ang ibig ipaliwanag at ipabatid upang magising kayo sa katotohanan nang dakong ito'y hindi kalokohan at pagtawa na lang ang kailangan, kundi pagtanggap, pananalig at pagkikipagtotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamenayahanam, nek karamenayahanam, nek karamenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nainip po ba kayo kanina? Pasensya na po at talagang ganyan eh. Pag hindi pinabatid ng Espiritu, kung malayo pupuntahan mo, talagang susuong ka eh. Siyempre po, bilang isang lingkod, bilang isang Apo Kunching, ang nais ko po lahat ay mapagbigyan kung nararapat. Eh, kanina po may tumawag. Kasalukuyan naman pong nakadaloy na nagmimensahe sa, may minimensahe yan sa Viber. Eh, de ngayon po, Apo, meron po kang ano sabi ko, sige kako. Yung palang, sige na yon, susundo na. Nang nasa pagkatao na po na, ay, kapatid, sabi ko, saan ba yung pupuntahan? Ba't wala pa? Kala ko po dito ang daan. At dito lang didiretso ang pispahan. Palaisdaan. Kaya mabilis na, sabi ko, oo. Sabi ko, Panginoon, paano po akong pupunta roon Anong oras iikot? Hindi lang pala iikot, sasakay pa ng bangka. Ngayon po sabi ko, Diyos ko, tama ko, anong oras na? Kaya, pasensya na po kayo. Pagbibigay para sa lahat. Sapagkat, siyempre po, kagalakan ng kapwa nyo, kagalakan na rin ng Ama. Kagalakan ninyo, dapat maging kagalakan din ng iba. Kagalakan ng iba, dapat kagalakan ninyo. Ganon ang ibig sabihin na kapag sumunod ka, wag mong isipin ang malayo, wag mo isipin ang dyan lang, wag mo isipin kung ano. Basta tumalima ka, sundin mo ang Ama, magagawa mo ang para sa Kanya. Kaya po, nang makarating dito, ay kayo nga ay anong oras na. Ano po? Subalit, ganyan ang buhay, ganyan ang kaloob ng Ama. Kapag nagpasaya ka, pasasayahin ka. Kapag nagbigay ka ng lakas, palalakasin ka. Dahil malapit lang po, sabi ko malapit, mamaya na ako maliligo pagdating. Dahil pispan baka ka ako maglansa, amoy lansa pagdating. Hindi mabaho, maliligo ka rin. Hindi naman po pala. At habang nasa biyahe kaming nakabangka,
nangungusap ang Espiritu. Yan, anak, ang katotohanan. Mararating mo ang hindi mo nararating, maaabot mo ang di mo naaabot. At nung pagdating po namin dun sa malapit ng paliko, maraming tikay. Tikay bang tawag doon? Ay, hindi tikay, water lily. Nakahambalang na naman. Hindi kami makadiretso, hinawi pa, hinawi. Yan ang katotohanan, anak ko. Ang daan ng matwid at daan ng katotohanan ay di pagdakay diretso lamang. Daraan ka pa ng maraming sagabal, subalit may paraan upang hawiin naman. Habang hinahawi nila yung water lily upang makadaan ng bangka. At nang pabalik, eto na naman talagang hadlang. Naku, santambak na naman. Sabi ng aking kasama, ay, dalasan nyo. Kasi ay mamirapal kami. O sige, ditak na. Hinawi. Yan, anak, ang katotohanan. Kung kakaunti na lang ng sagabal, makasasadyad ka na rin naman. Abay, pinatong ang bangka, sinisadyad doon sa ibabaw ng water lily, nakasadyad naman. At dire-diretso na, sumalit ang wika nga, huli na. Anak, walang huli sa nagbabata. Walang matagal sa naghihintay. Nang tapat, totoo, kung marapat nilang nasang ako'y kamtan, sila'y maghihintay ng may kagalakan. Buhay bang Ama? Kaya, salamat sa inyo, mga minamahal na nagbata, sapagkat kung hindi naman ginawa ang para sa iba, ano ang nagawa pa sa araw na dapat ay takda para naman sa kanila. Ibig sabihin, ang lahat ay may takda. Kung ngayon ay para kay Pedro, bukas ay para kay Juan, ngunit mayroon ang bawat araw ay para sa lahat. Yaon ang buhay na habang nasa iyo, pahiram ng Ama, ligaya, yaon na habang nabubuhay ka, mabibigay ng Ama. Kaya, maligaya ba kayo? Sa buhay na inyong tinanggap. Kaya't kung maligaya kayo at masaya, anong dapat ninyong sabihin? Amen! Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng ligaya, kapayapaan, kasiglahan, kalakasan, pagtitibay, liwanag, pangunawa, upang kung papaanong hinihingi ng Ama para sa inyo, natuparin at matupad nyo ang kalooban at kagustuhan niya, ay magawa nyo nga ito bilang mga anak niya. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal ko. Subalit, wala nang bendisyon. May gawain pa po mamaya. Buhay po ba ang Diyos?